Youth Camp, March 26. Encourage po natin yung iba pang mga youth na makasama po natin. Another announcement, April 26 ay mayroon po tayong ating April 26 is Youth Camp, March 26 po ay yung ating life party. So kung kayo hindi pa nakakapag encounter, hindi pa po kayo nakakapag-live class, ayan, no? Magkakaroon po tayo ng ating live party. Sama po kayo dito, ano po? At ang encounter natin, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa bandang 17 and 18. Okay, yun po yung ating pinaka-encounter. Okay po? Sige po, let us now proceed to the Word of God. Pakisabi nga po ng malakas at pakisagot nga po ito, where are you? Come on, once more. Where na you? I am where lives change. Pakisabi po ng malakas, I am where lives change. We are where lives change. Narito po tayo kung saan nagbabago ang mga buhay. At ngayon nga pong mga linggong ito, pinag-uusapan po natin, change in His presence. Pakisabi po ng malakas, change in His presence. Sa presensya po ng Panginoon, may pagbabago ng pagkatao, may pagbabago ang sitwasyon ng ating mga buhay. Tingnan po natin ang Joshua 3 verse 5. Joshua 3 verse 5, pakibasa po ng malakas. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Pakisabi po ng malakas, amazing. Nung mga nakaraan po, pinag-usapan po natin na yun pong natural na mga damdamin kapag nararanasan po natin ang Panginoon. Una po ay yung awe, because we have an awesome God. Number two, just last Sunday, pinag-usapan po natin yung being astounded. Kasi po, ang Diyos nakakagawa ng mga bagay na nakakagulat pa, mga bagay na hindi natin ine-expect kayang gawin ng Panginoon. Kaya natural po yung ma-astound. Ngayon po, pag-usapan naman po natin, yun pong pagiging amazing ng Diyos. Kasi po natural din daw po yan, pag mas nararanasan natin ang Panginoon, na-amaze po tayo. Ngayon po, dito sa verse na to, sabi po ng Panginoon, I am going to do amazing things among you. Ano ang tinutukoy po niya? Ano ang ibig niyang sabihin po doon sa salitang I'm going to do amazing things. Kailan? Sabi niya, bukas, gagawin ko ito. Pero ano ang kanyang tinutukoy? Well, ito po kasi yung pagkakataon na ang mga Israelita ay tatawid na papunta sa kanilang lupang pangako, at sa pagitan ng lupang pangako at ng kanilang kasalukuyang kinaroroonan ay mayroon pong malaki at malakas ang agos na ilog. Ito po yung Jordan River. At ano po ang gagawin ng Panginoon na amazing things? Well, una, hahatiin ko yung ilog. No, kinabukasan, makikita nila na gagawin ni Lord. Pangalawa, makakarating na sila at titira na sila sa kanilang promised land. Pag-amazing po ba yun, mga kapatid? Come on, pakisabi ulit na malakas, amazing. Actually, hindi yun yung first time. Ang first time na pagtawid nila sa tubig, na nahati ang tubig, ay nung galing sila sa Egypt dati. Mga 40 years ago, sila po ay tumawid sa dagat, noon sila ay pinalabas ng Panginoon sa Egypt. Now, of course, naiintindihan ko, kasi nga po yung mga bagay po na yan, ay talagang napaka-imposibleng mangyari. Di ba? Kung ito ay imposible, nangyari ba talaga? Totoo ba talaga? Alam nyo po, pagdating po sa mga matatalinong tao, pagdating sa mga experts, pagdating po sa mga historian, hindi nila kinu-question yung bagay po na iyan. Bakit? Kasi po napatunayan sa kasaysayan ng mga Israelita ay talaga naman pong nakatawid mula po sa Egypt at nakatawid sila ng dagat. So hindi po nila dinidinay yan, hindi po kinokontest yan. Kaya lang, mga atheists nga po itong mga to, mga hindi naniniwala sa Diyos. So ano ang kanilang paliwanag tungkol dyan? Kasi hindi nila pwedeng sabihin, hindi nangyari yan, hindi totoo yan. Nangyari Ano? Kasi paano ba namang hindi magiging part ng kasaysayan yon? Napakaraming tao lumabas ng Egypt, at ngayon nga po, andyan nga po mismo ang bansang Israel sa lupa na kanilang kinaroroonan. So ano ang kanilang paliwanag na lang?
para nang sa ganon, i-deny ito. Well, simple lang, sabi nila, totoo, nakatawid sila ng dagat, pero kaya sila nakatawid kasi low tide. Okay? Yun ang kanilang paliwanag. Mababaw ang dagat. Ang tubig nung panahon na yon ay hanggang tuhod lang. No, yun po ang kanilang paliwanag. So ang mga Israelita, yeah, they were able to cross from Egypt into the desert, and they were able to cross the sea. It is because the sea during that time was knee deep. Hanggang dito lang, ang babaw lang ng tubig. Ngayon, minsan daw po, mayroong isang bata nagbabasa ng Bible at sabi niya, ang galing ni Lord, ang galing pala ng Diyos. Meron nakarinig sa kanya na atheist. Siyempre, hindi naniniwala sa mga ganyan, hindi nga naniniwala sa Diyos So sabi niya, "Hoy bata, anong sinasabi mo na magaling ang Diyos? Hindi totoong may Diyos." Kasi po, ito po, nabasa ko po na ang sabi ay ang mga Israelita daw nakatawid sa tubig, sa dagat, na sila buong bansa nakatawid. Sabi nung atheist, hindi totoo yan. No? Walang Diyos at walang ganyang himala. Ang totoo, kaya sila nakatawid kasi mababaw ang tubig nung time na yan, hanggang tuhod lang. No? Ganun po ba? Sabi nung bata, parang itong nabasa kong to. So medyo na-confuse na yung bata. Tapos nagbasa siya uli, tinuloy niya yung pagbabasa. Tapos mamaya-maya uli, sabi niya ulit, ay, ang galing pala talaga ng God, ang galing pala talaga ni Lord. Sabi niya, ano na naman yan? Sabi nung atheist, sabi ko na nga walang Diyos Ano sinasabi mo namang magagaling? Ano namang sinabi mo magaling? Di ba sabi ko nga hanggang tuhod lang yung tubig? Yun na nga po mas magaling pala si Lord kasi nalunod buong army ng Egypt sa pamamagitan lang ng gatuhod na tubig. No? Oo nga naman, mas mahirap yatang ipaliwanag yun, di ba? Parang mas madaling paniwalaan yung nahati yung dagat kaysa yung nalunod ang isang buong army sa gatuhod na tubig. Kasi po yun po ay isang bagay din na hindi mapagkakaila. Hanggang ngayon po, actually, mayroong mga sinasabi nakikita sa ilalim ng dagat na mga chariot, doon po sa lugar na iyon. Okay? Ngayon po, kasi nga po, God is an amazing God. Can you say that again? Our God is an amazing God. Siya ay Diyos na talaga pong kamangha-mangha. At ano nga ba ang ginawa ng Panginoon dito? Yun nga po, itinawid sila. Sa pagkakataong ito, itinawid naman sila sa ilog. So pangalawa actually na ginawa ng Lord na humatis siya ng tubig. Kasi ang nangyari sa mga Israelita, sila po ay galing ng Egypt, tapos nakatawid sila ng dagat, tapos nasa disyerto sila, mula sa disyerto, dapat tatawid naman sila ng ilog para lang sa ganon makarating sila sa Israel, yung kanilang lupang pangako. Ang problema, ang kulit ng mga Israelita, ang titigas ng kanilang ulo. So ang nangyari ay sila hindi nakarating agad sa lupang pangako, nagpaikot-ikot sila sa disyerto ng 40 years. Ang haba, ang tagal. After 40 years, sabi ng Lord, ito na ang tamang panahon. Dadaling ko na kayo sa lupang pangako. At ihanda na ninyo ang inyong sarili kasi bukas mangyayari iyan. At itatawid na sila ng Panginoon. And the plan of the Lord was to cross them over into their best life. Naniniwala ba kayo? Mayroon kayong best life. Come on. Do you believe that you have your best life ahead of you? Sino naniniwala doon? Sino naniniwala the best is yet to come? Pakisabi po ng malakas, the best is yet to come. And the Lord is going to bring us across so we can enjoy our best life yet. Our best life yet. Kaya kang itawid ng Panginoon. Sino pong naniniwala doon uli? No? At para gawin yun ng Panginoon, of course, sa pamamagitan ng mga amazing na mga paraan. Kagaya nga, tama-tama actually, yung kinanta kanina, nung narinig natin tugtog, yun pong video. Ano po sabi? I'm living, no? I'm living my best life, no? Living my best life. Tapos, ano sabi po? Everything is better with you, no? Everything is better with you. Kasi yun nga po yun. Ang Panginoon, kumilos sa buhay natin, kahit anong tubig yan, kayang-kaya po niyang hawiin para tayo makatawid. Kahit ano pa ang nakaharang, kahit pa pader na malapad, pader na matibay, kaya ring gibain ni Lord. Naniniwala ba kayo doon? Kaya ba tayong i-breakthrough ng Panginoon? Kahit anong sitwasyon ng buhay?
Come on. Di ba kaya tayong i-breakthrough? Sino nangangailangan ng breakthrough dito? Sino nangangailangan ng financial breakthrough? Di ba? O sino nangangailangan ng emotional breakthrough? Yung mga andyan na matagal ng break, hindi pa true. No? Kailangan mo talaga na maka-breakthrough. Pagkisabihan nga yung katabi mo, move on na, bebe. No? Mag-move on na. Okay po. So, the Lord is able to do amazing things. Yung amazing things na yon, these amazing things are in other words, miracle. Or in another word, miracle. No, pakisabi po ng malakas, miracles. Himala. No, pakisabi po ng malakas, may himala. No? At ang himala po, hindi lang ginagawa ng Panginoon nung unang panahon, ginagawa po niyan hanggang ngayon. Bakit? Kasi nga po, sabi nga po ng Panginoong Hesus, kung ano yung naranasan nyo sa akin, kahit wala na ako rito sa ibabaw ng mundo, pwede nyo pa ring maranasan. So tingnan natin, ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Tingnan po ninyo ang Matthew 8:23 hanggang 27. Matthew 8:23 hanggang 27, basahin po muna natin to. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Next, kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas niyo kami, mamamatay na kami. Well, alam niyo po ba, ang mga kasama ng Panginoong Jesus sa oras na to ay mga mangingisda. Kung tutuusin, sanay sa tubig at sanay sa mga ganyan. Dapat nararanasan nila yung mga ganyan. Kaya lang, minsan ganun din po tayo. Exads tayo. Hello? Pag mayroong mga pangit na sitwasyon, nag-i-exaggerate tayo. Diba? Patay na, wala na, katapusan na. Diba? Wala na mangyayari. No? Ganon din po sila, sabi nila, mamamatay kami. Well, kasi nga po, masyado nilang na-exaggerate, nakita nilang mabuti, tinitigan nila kung ano yung kanilang masamang sitwasyon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Verse 26. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakalit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Verse 27, namangha silang lahat. They were all amazed. Ano po? Namangha. Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. Kasi nga hindi pa nga nila kilala gaano si Lord, kaya nga sabi nila, hindi nila alam na Diyos siya, na nagkatawan tao. So sabi nila, ano kayang uri ng tao ito? Pati bagyo, sumusunod sa Kanya. Well, simple lang naman po, kasi nga po siya ay Diyos, at yun nga po, kasama natin siya hanggang ngayon, at siya ay gumagawa pa rin ng mga himala. Amen? Jesus has miraculous powers. Come on, can you say that? Jesus has miraculous powers. Miraculous powers saan? Number one, well, Jesus has miraculous powers over situations. Jesus has miraculous powers over situations. Ano ang sitwasyon po nila dito? Well, sila nga po ay nasa gitna ng bagyo, gitna ng malakas na alon, at sila po mayroong napakapangit na sitwasyon, delikadong sitwasyon. Pero yun nga po, ang Panginoon makapangyarihan at kaya niyang kumilos sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? Pakisabi ulit ng malakas, may himala. No? At ang himala ay hindi lang sa puso nating lahat, no? Kundi sa mga sitwasyon din ng ating buhay. Right? May mga sitwasyon tayo na, parang bagyo, kagaya niyan, parang unos, di ba? Mga sitwasyon na magulo. I don't know kung ano yung mga nararanasan ninyo sa buhay. I don't know what your storms in life are. Kung ano man yung mga sitwasyon po na yon, mga bagay na nagpapahirap po sa atin. Halimbawa po, ano ba yung mga bagay na yan? Kung ikaw ay isang youth at mga magulang mo naghihiwalay, natural, magulo yun para sa'yo. Tama? Mga bagyo yan ng buhay. Isa kang magulang, adik-adik yung anak mo. No? Of course, bagyo yan para sa isang magulang. Mayroong kang mahal sa buhay na mayroong suicidal tendency. Of course, mabigat yan. Bagyo yan. Right? Diba ko, yung mister mo, ikaw si Mrs., yung mister mo ng lalaki, diba? Bagyo rin yan. Tama? Bagyo ba yon? Minsan napapaisip ako, no? Ano bang mas mabigat kaya sa Mrs.?
yung ng babae yung mister niya o ng lalaki? Ano bang mas mabigat doon? No? Pag nalaman mong ng lalaki, yung sasabihin, oy, sister! No? Ganun ka, ganun ka na lang. No? Pero di nga po, pag may mga ganyang mga pangit po na sitwasyon sa buhay, of course, bagyo yan, gulo yan, mabigat yan. Tama? Mga pangit na sitwasyon, nawalan ng trabaho, na kaya nagkaka-problema yung negosyo, at kung ano-ano pang mga pangit na sitwasyon, pwedeng yung nga po, finances, relationship, sa health natin. Well, these are troubled situations in our lives. At sa mga panahon po na yon, yun po ang tendency nga po natin, natural, ay minsan pwede tayong nag-i-exads lang din, di ba? Patay na, wala na, di ba? Pero, alam po ninyo, kahit anong sitwasyon yan, kahit na takot ka pa, ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Amen? At ang Panginoon, kahit anong sitwasyon, kaya niyang baguhin. Hello, He can reverse any situation in your life. He can make anything better because our God, our Jesus, is an amazing Lord. Siya po ay Panginoon na kayang gumawa ng kamangha-manghang mga bagay. Pakisabi po ulit ng malakas, amazing. So ano ang kayang gawin ni Lord? Kahit anong sitwasyon. Jesus has miraculous powers over situations. Number 2, Jesus has miraculous powers over spirits. Over spirits. So dito, okay, basahin po natin ha, kanina tumigil tayo sa verse 27, ituloy po natin sa verse 28. Yan, sa verse 28. In English ko na rito para maintindihan nyo kasi alam kong yan ang mas naiintindihan nyo. No? Okay. So sabi po niya, and when he came to the other side, to the country of the Gadarenes, 2 demon-possessed men met him, coming out of the tombs, so fierce that no one could pass that way. Okay, pansinin nyo munang mabuti ha. Ano po ang nangyari? Sila po kanina lang ay nasa lawa, at nagka-problema sila, natakot sila kasi nga mayroon silang matinding unos na naranasan. Di ba? Tapos, pagdating naman nila doon sa kabilang side ng ilog, ano naman po ang sumalubong sa kanila? Sinasapian ng masamang espiritu. Kung ikaw yung isa sa mga disciple ni Jesus, nung panahon na yan, at kasama mo siya, ano kaya ang mararamdaman mo? Come on, pambihira naman to. Kanina, bagyo. Ngayon naman, demonyo. Di ba? Parang ang hirap naman yata. Well, ang mga to po, may mga bagay na nararanasan natin sa buhay. It is not for you to be afraid, but it is for you to be amazed. Amen? Yung mga naranasan tayo, ano ba? Ba't ko naranasan to? Kasi gusto ng Panginoon na i-amaze pa tayo. May mga hindi tayo gustong maranasan sa buhay. Pero eventually, pag naranasan mo at nakita mo ang tulong ni Lord, yun po, nung una natakot ka, pero ngayon namangha ka. Amen? Tuloy natin ang pagbabasa. Sabi po niya, verse 20, meron ba verse 29? Okay, hindi ko na pala pinalagay dyan. Sa mga sumunod na mga verses, yun nga po, pinalayas ng Panginoon ang mga masamang espiritu sa taong ito. Ang tawag nga sa masamang espiritu na dyan ay legion. Bakit? Napakarami. Ano ho? Pinalaya sila at nakalaya nga po ang dalawang taong ito at bumalik po sa katinuan. Alam niyo po, itong mga demon possessed na to, sila raw nung oras na yan, nung mga panahon na yan, nakatira na sa sementeryo, sila po ay kahit talian ng kadena, wala makapigil sa kanila. At sila po mababangis, nananakit, at sila nga po ay matagal nang ganon. Matagal na silang wala sa kanilang mga sarili. Kaya nga po yung salitang possess, kasi parang pag-aari na talaga sila. No, kontrolado na sila sa yung buhay nila ng mga demonyo. They were demon possessed. Pero ngayon, gusto ko pong maintindihan po natin na hindi lang naman yan ang gawa ng demonyo sa buhay ng tao. Tingnan nyo po ang Matthew 12:22 to 23. Sabi po niya, pakibasa ng malakas, then a demon oppressed. Ano raw siya? Ano raw? Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Sabi po, yung una, demon possessed. Dito naman ano raw? Demon oppressed. Then, a demon oppressed man who was blind and mute was brought to him. And he healed him, so that the man spoke and saw. Tingnan niyo po mabuti yun, ha? Una, siya raw po, yung nakita natin, possessed. Ngayon naman po ay
oppress. Ano ang pagkakaiba nun, Pastor? Ang oppression po, ibig sabihin, pagpapahirap, pangkakawawa, pang-aapi ng demonyo sa buhay ng isang tao. At ito po ay pwedeng sa iba-ibang paraan. Kaya nga po sa Bible, minsan po si Jesus mayroong pinagaling na matandang babae na hukot na, kasi raw po yung babaeng yon mayroon pong spirit of infirmity. Meaning, espiritu ng karamdaman, spirit of sickness. Pinalayas ng Panginoon yung espiritong yon, gumaling ang babae. So, ibig sabihin ito, meron siyang espiritu din na nagbibigay sa kanya, naging dahilan, kaya po siya ay maging pipi at bulag. Diba? Pero, pinagaling nga po siya ng Panginoon. Sa Bible, makikita nyo po, mayroong iba-ibang mga oppressing spirits. At mayroong iba-ibang klase rin talaga ng espiritu. Pwedeng ito po ay spirit of fear. Nakasulat yan sa Bible, hindi po yan galing sa Panginoon. Mayroon din po makikita po kayo na pwedeng spirit of lying. Di ba? Espiritu ng... Bakit itong tao ito napakatalamak na ang pagsisinungaling? No? Bakit lagi na lang ganyan? Well, maaring likas ba niya yon? O talagang ganun ba siya? O po pwede rin kasi nga po ang masamang espiritu na ang nananaig sa kanyang buhay. Maliwanag po ba? Ang spirit of spirit of oppression, yung nang aapi, ng kakawawa na espiritu, ay hindi yan yung parang yung kukontrolling ka, yung nag-iiba ang boses, yung lumulutang, di ba yung mga ganon, yung bumabaligtad ang mata, no, puti na lang natitira, mga ganyan, ano po. Yung po mga yan, naranasan ko na po yung mga yan, may mga encounter ng ganyan, ano po. Yun pag ganon, kitang-kita mo may demonyo, natural palalayasin mo tama? Tama po ba? Pero iba pag oppress. Ang oppress kasi, hindi halata. Akala mo lang parang ganito na lang siguro talaga ang buhay. Akala naghahanap ka ng masisising tao minsan, masisising sitwasyon. Di ba? Halimbawa, lagi ka na lang malungkot, lagi ka na lang takot, lagi ka na lang nag-anxiety, lagi na lang mabigat ang loob mo. Na parang hindi na normal. No? Pero teka muna, normal ba padalaga yan? O baka mamaya, na-o-oppress ka na? Mayroon ng masamang espiritu na nagpapahirap ng kalooban mo. And yet, ang tingin mo, parang natural lang, no? Parang ganun talaga ang buhay. Kasi ganito, kasi ganyan, nakakahanap tayo ng iba-ibang mga dahilan. Pero kailangan po nating maintindihan na totoo po, may mga bagay na nangyayari sa buhay po natin na talagang natural. Pero mayroon din pong may espiritual na dahilan. Hello? Mayroong sakit na natural, pero mayroong sakit na espiritual ang dahilan. Maliwanag po ba? So hindi ko sinasabi po hindi ko po sinasabi na lahat na lang may demonyo. Baka mamaya kasi ay napabahing lang, sabi mo, in Jesus' name, lumayas ka, espiritu ng sipon. No? Ganun ka kaagad, no? Hindi naman po ganun, hindi naman lahat, no? Pero pwede rin talaga na may sakit, pero ito ay gawa ng kadiliman. Maliwanag po? Halimbawa, depression, anxiety, no? Pwedeng natural, pero pwede ring may spiritual. Anong ibig ko pong sabihin? Hindi ko po sinasabi na pag ang isang tao ay may depression, ay may demonyo yan. No? Ganun ba agad? Hindi po, naiintindihan ko po, hindi po ako simplistic pagdating sa mga ganyang mga bagay. Naiintindihan ko po na mayroong mga physiological and psychological reasons. Naiintindihan ko po, may tinatawag na chemical imbalance, na kapag ang tao nag-chemical imbalance, iba yung kanyang pakiramdam, nagkukos ng depression sa kanya, no, kaya nga po minsan kinakailangan uminom ng gamot para mabalanse. So totoo po yun. May mga kinakailangan talaga na dahil sa natural illness at natural problem, kinakailangan ng natural treatment. Pero paano kung spiritual? Ano ang solusyon dyan? Natural, spiritual din. At ang spiritual na yon ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid? Sige po, palakpakan natin si Lord. Tingnan nyo po kung ang tao, halimbawa, bakit nga ba ako laging ganito? Parang, lagi na lang masama ang loob ko, lagi na lang, pag kunting lang, galit na ako agad. Kunting lang, lagi ako naghihinanakit. Kasi baka mayroon pong unforgiveness, hindi tayo nagpapatawad, at yung hindi pagpapatawad, sabi ng Bible, sinasamantalayan ng mga demonyo para manggulo, apihin tayo, para pahirapan po tayo. Kaya pag lagi parang lagi yung masama loob. Kapatid, kasi baka yun nga po, mayroon
nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon na ng lugar ang demonyo para apihin tayo, para pahirapan tayo. Ang tawag po dyan ay oppression. Yung lagi kang galit. Pag nagagalit ka, hindi ka na makontrol. Naku, baka mayroon na po kasing spirit of anger. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po. Sari-sari po yung sabi po sa Bible. Mayroon pong spirit of antichrist. Maganyan. Ano po? Spirit of idolatry. Nakalagay po sa Bible po yung mga iyan. Kaya yun po, pwede pong nang o-oppress. Bakit? Pinapahirapan tayo, masama ang epekto, masama ang dulot sa buhay natin. And yet, hindi na, akala natin, gawa ng tao, akala natin, natural mo lang, yun pala, oppression. So, mayroon pong demon possess, mayroon pong demon oppress. Okay? Ngayon, pangatlo, gusto kong maintindihan natin mabuti ito. Matthew 1:23-27. This is another case. Sabi po niya, verse 23, and immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit. No? Ano raw naman to? A man with an unclean spirit. Anong ibig sabihin nun? Demonyo din. Di ba? Maruming espiritu. Okay? Pero, hindi siya yung kagaya nung possessed na nakatira na sa sementeryo, itinatali pero nakakawala. Hindi siya yung wala sa sarili. Hindi. Actually, siya po ay nasa synagogue. Ano po ba yung synagogue? Yan po ang kapilya, maliit na simbahan ng mga Israelita. Okay? So, ibig sabihin, parang church po nila yan. Nasa loob ng synagogue. So ito pong demonyong ito ay andun sa sinagoga. So anong ibig sabihin? Nagsimba pa. So kahit pala demonyo, pwedeng magsimba. Hindi nga, tama? Ibig sabihin, okay, andun siya, okay, yung tawag ng iba dyan sa ganyang tao, yung hindi niya alam, mayroon siyang karga, no? Mayroong demonyo sa kanyang katawan. Pero, ayun nga, nakakapasok siya ng kapilya, nakakapasok siya ng sinagoga, at natural, ayan pa nga, kasama pa nga yung demonyo na nasa kanyang katawan. No, hindi nagpaiwan sa labas ng simbahan. Tama? Sabi ba nung demonyo, papasok ka sa synagogue, papasok ka sa kapilya, o sige, ikaw na lang muna, iwan muna kita, see you later, abangan na lang kita dito sa pinto. Ganun ba? Hindi, kasama nga sa loob eh. Right? So, andun po siya. Tapos, kaya nga lamang po dito sa pagkakataong ito, ang pagkakaiba doon po sa synagogue, pumasok si Jesus. Hello? Pag andon ang presensya ng Panginoon, nagkakaroon ng matinding pagbabago. Kahit mga spiritual changes sa buhay. Amen? Change in His presence. Nung una siguro papasok yan, okay, komportable lang siya, ayos lang siya, no? Nakikisimba siya, baka nga nag-o-offering pa yan. No? Hindi kita kasi mukha naman matino, di ba yung tao? Pero yun pala, mayroon ng demonyo na nasa kanyang katawan, nasa kanyang buhay. Kaya lang yun nga po, nung pumasok si Lord, nung andun siya, ano nangyari? Sumigaw, nagpahalata, nagparamdam. Okay, bakit? Kasi hindi matagalan ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi ko nga sa inyo, pinakamalaking kailangan talaga natin sa buhay natin ay ang presence po ng Panginoon. Verse 24, tingnan niyo po ang verse 24. Sabi po niya, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. No? Ang kailangan mo sa amin, inaway nila si Lord, no? inaway niya ang Panginoon. Of course, nagsasalita na siya sa pamagitan nung bibig, nung kanyang dinedemonyo. Tapos po, verse 25, but Jesus rebuked him, saying, be silent and come out of him. Lumayas ka. Sabi, tumahimik ka at lumayas ka. Ano ang nangyari? Verse 26. At ang espiritong ito, nagkumbulsyon, nanginig siya, yung mama, tapos sumigaw ng malakas, pagkatapos lumayas. Umalis po, no? Tapos, ano po ang nangyari? And they were all amazed. Alam nyo, yung mga ganyan mga karanasan, ang tamang reaksyon is not to be afraid, but to be amazed. Amen? They were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, what's this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey Him. Sumusunod kahit mga demonyo. Sabi nila, kaya nga po, amazed na amazed sila sa Panginoon. So sabi ko po kanina, anong pagkakaiba? Well, mayroong demon possessed, kontrolado talaga.
Di ba? Parang ganun na nga siya, tagal na niyang ganun. Pero mayroon din naman pong demon oppressed, no? Pero mayroong mga taong kagaya nito, I don't know kung anong tamang, kung mas magandang tawag dito, siguro tatawagin ko na lang demon access, no? Kasi may access sa kanya anytime na gusto siyang pasukin, anytime na gusto mag-manifest sa kanya, anytime na talagang gusto siyang guluhin, andyan. Kasi nga po may access sa kanya, andun nga lang kasi sa kanya. Maliwanag po? Hello, maliwanag. So, hindi ito yung nagwawala agad. Hindi po. Hindi lang matagalan ang presensya ng Panginoon. Mayroon pong time, yung isang kapitbahay dito, may dinala sa akin na isang yaya niya, tapos kaya lang parang may something na nararanasan, yung dalaga. So, dinala sa akin sa office. So, matagal-tagal na po yun, yung andyan pa yung office sa taas. Tapos, ang ginawa, nung kausap ko, okay naman, maayos naman. Pero nung nag-umpisa na po kaming mag-pray, no? Nung pinatungan ko na ng kamay, doon na po namilipit, no? At doon na po siya, yung hindi makapagsalita, naging abnormal na, no? Naging hindi na ayos bigla. Kailan nung naipag-pray na siya? Bakit? Hindi pwede kang pekehin, pwedeng, hindi, wala ako rito. Kasi hanggang, alam niyo po, ang masasamang espiritu, ganon, no? Para po silang mga ipis na kapag nagbukas ng ilaw, natataranta. Pag nagliwanag, natataranta. At ano ang kanilang binabalik-balikan sa buhay ng tao? Para ring ipis, kung may basura, may ipis. Hello, maliwanag? Mga kapatid, pero yung nga po nung pag-pray na po siya, of course umayos po yun at natulungan ko naman siya nung oras po na yon, no. So salamat po sa Panginoon, no. Yun nga pero yun nga po ang point natin, no. Minsan may mga ginagawa ang kadiliman sa buhay natin. May tayong karanasan na mga hindi natin maintindihan. Kaya kailangan makita natin, mukhang mayroong dapat palayasin sa buhay ko. At ano ang iyong kapangyarihan in Jesus' name. Amen. At kaya nating itaboy anumang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kasi ikaw ay mayroong Jesus sa buhay mo. Amen? Maliwanag po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sari-sari po. Actually, sabi ko nga po, ang dami ko ng mga karanasan. Minsan po mayroong dinala naman sa akin na doon sa bagong baryo, pinagtutulungan siyang kontrolin ng 7 lalaki pero hindi nila makontrol daw kasi nga ang lakas-lakas niya, no? Tapos nung medyo umayos-ayos ang konti, dinala po sa akin dito, no? Yun, di ko siya kinakailangang hawakan, basta pinagpray ko lang siya at sa pangalan ng Panginoong Hesus tinulungan siya at yun po yung tao po na yun pinalaya po ng Panginoon at ngayon nga po napakasipag nating cell leader. At pagdating po sa ganyan, alam na alam din po niya ang kanyang gagawin, no? So praise God. Napupurihin po ang Panginoon. Again, nagkukwento ako kasi hindi ito dapat mag-cause sa iyo to be afraid. Ang dapat resulta nito is to be amazed. Pakisabi ulit na malakas, amazing. Hindi afraiding. Uy, walang ganun salita. Okay, number 3, no? Ano yung number 1 uli? Jesus has miraculous powers over situations. Jesus has miraculous powers over spirits. Jesus has miraculous powers over sicknesses. Okay? Yun pong binasa natin, chapter 8. Ituloy po natin yung karugtong, chapter 9. Kasi isang pangyayari po, o isang pagkakataon po ito. Chapter 9, verse 1 to 2. Sumakay si Jesus sa bangka. Sumakay sila uli. Tumawid sa kabilang ibayo naman. At tumuloy sa sarili niyang bayan, sa Nazaret. Tapos pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. So tingnan niyo po ano ang nangyari. No? Nung una, sila po ay nasa lawa, di ba? So again, kung ikaw yung isa sa mga apostol ni Jesus, kasama mo siya sa oras na to, ano kaya ang feeling noon? No, kanina lang, nasa lawa, may bagyo. Tapos pagdating sa kabila, may demonyo. No? Tapos sumakay sila ulit ng bangka, pagtawid sa kabila, paralitiko naman. Well, again, tong mga karanasan na to ay para po sila ay ma-amaze. Amen? So ito po ay para makita nila kung gaano talaga kamangha-mangha ang Panginoon. So diyan po, mayroon ng paralitiko, tapos ano ang sabi po diyan, tuloy natin, nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Teka muna, bakit ganon? Paralitiko, tapos bakit? Kasalanan ang sinabi ni Lord.
Kasi po, minsan po, may mga nangyayaring masama sa buhay natin na gawa po ng kasalanan. Hindi ko naman po rin sinabi ulit na laging ganon, ha? Baka mamaya ulit, sinipon ulit katabi mo, sabi mo, ala ka, makasalanan ka. Anong pinaggagawa mo? I know what you did last summer. No? Ganyan ka, no? Hindi po, may mga, pero totoo rin po na mayroon tayong nararanasan na pangit minsan sa buhay, dulot ng kasalanan. So sa oras na to, in-address muna ng Panginoon ang root, yung pinaka-root, yung pinaka dahilan. No? Sabi, anak, pinapatawad na ang iyong kasalanan bago siya pinagaling. Paano siya pinagaling ni Lord? Basahin po natin sa, yung same story po ito, tingnan nyo po sa Mark 2 kasi gusto ko pong mabasa po natin yung salitang amaze po ulit. Sabi po niya, Mark 2 verse 11 to 12, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. Ano raw? Magkanin ka. Ligpitin mo ang iyong higaan at umuwi ka. No? Tama ba yung mga mahilig mag-only rice dyan? No? Di ba? Ano sabi ng Panginoon? No? Tumayo ka. No? Tumayo ka. Bitbitin mo ang iyong kama, ang iyong higaan. Bakit? Kasi po, nung dalhin siya kay Jesus, binitbit pa siya ng 4 na tao sa kanyang higaan. No? Ngayon, nung pinagaling siya ng Lord, hoy, tumayo ka na dyan. No? Bitbitin mo naman yung sarili mong higaan. No? Sarap ng buhay mo, may taga-bitbit ka pa, 4 pa. No? Ikaw na ang bumitbit. No? At binitbit niya, tapos umuwi siya, tapos ano nga po ang nangyari? And he rose, tumayo siya. And immediately pick up his bed and went out before them all. Umalis siya. Kitang-kita nung, ang daming mga tao niya na nung oras na yan. Kasi si Jesus nagtuturo, tapos dumating tong 4 na to, may dalang paralitiko, tapos sabi ni, o sige, tumayo ka na dyan. Tapos yung napakaraming tao sa paligid, kitang-kita nila yung lumpo, tumayo, binitbit yung kanyang higaan, at lumakad at umuwi na. So natural, ano ang reaksyon ng mga tao? Pakibasa ng malakas. Ano ang reaksyon ng mga tao? No? Sabi po, so that they were all amazed and glorify God, saying, we never saw anything like this. No, wala pa kaming nakitang kagaya nito. At ganun nga po ang sinasabi po natin, the best is yet to come. Amen? Kahit mga hindi mo pa nakita, hindi mo pa naranasan, kaya tayong dalhin ng Panginoon dyan by doing amazing things in our lives. Amen? Amen? Tingnan nyo, mababago ang buhay ng itong mamang to na pinagaling ni Lord. Di ba? Lumpo, nakadepende sa ibang tao, ngayon hindi na. Tama? Maari doon kung paano nabubuhay ito, namamalimos ba to? No, ngayon hindi na siya mamamalimos. Kasi nakakatakbo na siya, nakakalakad at siya, pwede na siyang maging snatcher. Di ba? So, anong pinagtututuro ko dito? Pero hindi na niya kailangan na manghingi. Kaya na niyang mabuhay kasi binago na ng Panginoon ang kwento ng kanyang buhay. Amen? Nagpapagaling si Lord kasi the Lord, Jesus Christ, has miraculous powers over sicknesses. No? Hindi lang over situations, over spirits, over sicknesses. At hanggang ngayon po, ginagawa po yan ng Panginoon. Dami na pong mga karanasan, mga nakita na pagpapagaling ng Panginoon. One time po, doon sa Victory Mall, yung ginagamit natin doon dati, yung chatter, yung ginamit natin sa anniversary, ay nung mayroong isang bata na parang may sugat na hindi gumagaling, tapos pinag-pray ni Mami Weng. Sumunod na linggo, bumalik po yun. No? Kasama yung nanay. Sabi nung nanay, kinausap si Mami Weng, sabi ka sa kanya, albularya po ako. Hindi ko mapagaling yung anak ko, pero nung pag-pray nyo, gumaling. No? Bakit? Iba ang kapangyarihan ni Jesus. Amen? Nagpapagaling pa rin ang Panginoon. No? Gumagawa pa rin siya ng mga matitinding himala sa mga buhay po natin. Amen po ba? Minsan pwede, ano ba karamdaman ito? Natural. Natural lang siguro, natural causes. Siguro sa mga pinagkakain o kaya talaga natural. Yung iba naman dahil sa kasalanan, o kung ano man ang dahilan, basta ang mahalaga po, matuto tayong lumapit po talaga sa Panginoon at tayo raw po ay humingi ng tulong sa Kanya at magtiwala po sa Kanya at marami pa siyang gagawin sa mga buhay po natin. Amen. Sige po, tumayo na tayo lahat at balikan nga lamang po natin yung verse natin na yon. Balikan po natin yung Joshua. Sabi po niya, pakibasa ulit ng malakas, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Sinong gusto po ng amazing na yon?
Gusto, naniniwala ba talaga kayo na ang Panginoon, kaya pa niya tayong bulatin? No? Kaya nga, I really love that. I've been praying for that. Sabi ko, Lord, leave me astounded, leave me amazed. No? Kasi talagang marami pang kayang gawin na amazing things ang Panginoon sa buhay natin. Kaya lang, yung nga, ang tanong ay, ready ba tayo? Hello? Are we ready para po sa pagkilos pa ng Panginoon na matindi sa buhay natin? Kasi ito po, paano silang ready ng Panginoon? Consecrate yourselves. Consecrate yourselves. Anong ibig sabihin nun? Italaga mo sa Kanya ang iyong sarili. Ibigay mo sa Panginoon yung buhay mo. Pag daw yung buhay natin, binigay natin sa Panginoon. Dahil Kanya na yan, bahala siya dyan. Amen. Minsan, alam nyo, may mga sitwasyon sa buhay kasi hawak-hawak pa rin natin yung buhay natin. Kasi atin eh. No? Kaya minsan kayo hindi gaano nakikialam si Lord sa buhay mo kasi iyong-iyo eh. Pero, habang pinagkakatiwala mo lahat pala sa Panginoon, habang binibigay mo, lahat ng bagay sa buhay mo, mas mararanasan mong kikilos siya. Mas mararanasan natin ang Kanyang pagiging kamangha-manghang Diyos sa mga buhay po natin. Amen po ba? Sabi niya, consecrate yourselves. Handog mo sa Kanya ang iyong sarili. Bigay mo sa Kanya, pagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo. Isuko mo sa Kanya ang buhay mo. Yung kasalanan, isuko mo sa Kanya, talikuran mo. Sabi niya, and the Lord will do amazing things among you. Amen? So sa oras pong ito, lumapit po tayo ng buong puso sa Panginoon na mayroong paniniwala, na mayroon tayong makapangyarihang Diyos. Na pareho noon, ngayon, at magpakailanman. Sabi po ng Bible, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung ano siya noon, ito pa rin siya ngayon. Kung ano yung ginagawa niya noon, ginagawa pa rin niya hanggang ngayon. Wala na tayo sa mundo, gagawin pa rin yan ng Panginoon. Amen? Kasi nga po, siya ay ating amazing Lord. Amazing Lord. Pakisabi po ng malakas, the best is yet to come in my life. Itatawid ako ng Panginoon. Dadalhin ako ng Panginoon to my best life yet. Amen? Sabihin po natin ito nang galing po sa ating mga puso. Come on, sige po, let's declare this song as a prayer. And as we sing this song, let's pray also na talagang kinoconsecrate tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. And I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence, and your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Hey! Yes, Lord. In every season, your grace has been enough. And I believe, come on, let's believe, the best is yet to come. Amen. And the cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Come on, if you believe your presence, your presence. We want you, Lord,
So come now, Lord, like never before. And we believe, oh God. Come on, kapatid, let's pray that Lord, increase our faith, Panginoon, na ma-experience talaga namin yung best life sa presensya mo lamang. Amen po ba? Hallelujah! Let's declare this song. Whoa! And I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. And I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Whoa. And I know Breakthrough is coming. Lord, By faith, I see and we see a miracle. made me a promise and He won't It is your stop promise, now. oh God, to us then. And I know breakthrough is coming by faith. And I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. 'Cause your presence is an open door. We want you, We want you, Lord, like never more and more and more. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, desire for His presence. Your presence. is an open door. Kumilos ka, Panginoon, sa iyong mga anak. We want you, Lord, We just want you like never before. more than we have experienced you before, Panginoon. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Opo, Panginoon, gusto po namin na maranasan pa ang kapangyarihan ng presensya mo sa mga buhay po namin. At naniniwala nga po kami, ikaw ay nananatiling kamangha-mangha ang Panginoon namin. At marami ka pang gagawin sa buhay po namin, Panginoon. Di ka pa po tapos. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Sa oras pong ito, pinapanalangin ko ang inyong mga anak. Kilala mo kami, alam nyo yung mga sitwasyon po namin sa buhay. Panginoon, abutin mo ang inyong mga anak. Kapatid, kung sa oras na to, meron kang itinataas na sitwasyon mo sa iyong pamilya, personal na sitwasyon, o kaya sa iyong hanap buhay, o kaya kung ano man na mga problema sa buhay, itaas mo sa Panginoon, ilapit mo sa Panginoon, sambitin mo sa Kanya, pero sambitin mo ng may pananampalataya. Magtiwala ka, lumapit ka sa Kanya, maniwala ka, Panginoong Jesus, makapangyarihan ka, tulungan mo ako, sige po, sambitin nyo po sa Panginoon. Sambitin nyo kahit maiksi, Lord, tulungan mo ako rito. Baguhin mo ang sitwasyon ko, Panginoon. Ayusin po ninyo ang sitwasyon ko, Panginoon. Kikilos po ang Panginoon sa inyong buhay. Maaring hindi man biglaan, pero sa mga susunod, makikita pa po ninyo ang Panginoon ay kumikilos. At mararanasan ninyo ang pagbabago ng takbo ng mga sitwasyon sa kilos ng Panginoon sa inyo. Kung sa oras na ito naman, mayroong karamdaman, pwede nyo pong ipatong inyong kamay sa bahagi ng karamdaman po na yon. At manalangin po tayo sa Panginoon. At humingi tayo sa Kanya ng Kanyang kagalingan. Kung ito naman po ay depression o anxiety, ipatong niyo po ang inyong kamay sa inyong ulo at manalangin po tayo sa Panginoon. Kung ito man po ay kung ano man na mga karamdaman yan, mabigat man, maniwala po tayo, wala pong imposible po sa Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa inyo. Humingi po kami, biyayaan mo po kami na inyong mga anak ng kalusugan, ng mahabang buhay, Panginoon, ng mabuting kalusugan. At salamat po sa kamatayan ng Panginoong Jesus na bumili ng mga grasya ng langit para sa amin.
Panginoon. At sa oras na to, ang banal na dugo ng Panginoong Jesus, Panginoon, humingi kami yung blessing na dala nito para po sa kagalingan. Hinihiling ko ngayon, Panginoon, ang inyong makapangyarihang kamay na magbibigay ng kagalingan. Lord, we ask for healing. Healing, Panginoon, sa anumang pisikal na karamdaman. Healing, Panginoon, sa mga emosyonal o mental na karamdaman. Lord, we ask for your healing touch. Heal your people, Lord. Heal us, Lord. Kapatid, in Jesus' name, be healed. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name, be healed. Be healed. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sambitin nyo nga po ito ng may pananampalataya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ako ay tinubos na. Wala nang kapangyarihan ang kadiliman at anumang espiritu sa buhay ko. Sapagkat ako ay binili na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon sa oras na to, kapatid, gusto kitang ipanalangin. At sa oras na to, kung anuman na oppression ng kaaway, o anuman na hindi magandang nararanasan, kakatuwang karanasan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, palalayain tayo ng Panginoon. Panginoong Jesus, salamat makapangyarihan ka. At salamat binigay mo sa amin ang kapangyarihan bilang mga anak mo. Nakaupo kami sa iyong trono. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the authority. Salamat po, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, hinihiling ko, anuman nagawa ng kadiliman sa buhay namin ngayon, Panginoon, palayain mo kami. Palayain mo ang bawat narito. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, anong ang gawa ng kadiliman sa buhay ng mga narito ngayon, ay pinapalayas ko, tinatanggalan ng kapangyarihan. Layas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Layas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Wala kayong karapatan sa amin sapagkat kami ay tinubos na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon naman po, kung kayo po ay bago rito, kung kayo ay bisita, isang napakahalagang bagay na gawin po ninyo sa buhay ninyo ay siguraduhin po ninyo na ang Panginoon ay nasa puso nyo. Ang Panginoon ay nasa inyo. Kung gusto nyo po na siguraduhin yon, manalangin tayo ng manalangin ng isang panalangin ng pagtanggap kay Jesus. At sambitin nyo ang prayer na to. Sige po, mananalangin po tayo. Sino man po bisita rito, kung sino sabihin sa Panginoon, Panginoon, sumasampalataya na talaga ako sa iyo. Tinatanggap kita. Sambitin nyo po ang prayer na ito. Sige po, sabihin po ninyo. Ipatong nyo lang ang kamay nyo sa tapat ng inyong puso. Sino man na gustong magsabi ngayon, tinatanggap kita, Panginoon. Ipatong nyo ang kamay nyo sa tapat ng inyong puso. Sige po. At sabihin nyo ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Pumasok ka sa puso ko, sa buhay ko, Panginoon. Pagharian mo ako. Naniniwala ako sa iyo na ikaw ay Diyos, nagkatawang tao at namatay sa krus. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Patawad po. Sinasampalatayanan kita na tagapagligtas ko at Panginoon ko. Tinatanggap kita ngayon. Saluhan mo ako, pagharian mo ako sa buhay ko. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa pong malakas na palakpak po sa Panginoon. Sige po, purihin po ang Panginoon.